Mga negosyong farming, pag-aalaga ng kambing, pag-aalaga ng baboy, at pag-aalaga ng manok. May chance din na mag-fail, pero kailangan natin gumawa ng paraan. Magandang araw po. Ang mga ganitong negosyo, itong pag-aalaga ng kambing at ibang mga livestocks ay isa sa napakagandang business, napakasayang trabaho. Pero kung minsan dumadating din sa time na may pagkakataon na yung mga kambing natin ay nagkakasakit, katulad nito mga kambing namin ngayon ay pumapayat. Kaya kailangan din namin gumawa ng paraan para medyo bumalik naman yung pangangatawan ng mga alaga namin. Sa kasalukuyan ay gumagamit kami ng isang pampurgal lang kung saan yun lang din yung pinupurga namin palaging paulit-ulit. Kaya ngayon naisipan namin na gumamit naman ng ibang pampurga. Kumbaga, gagawin natin iba yung pampurga ngayong buwan na ito. Sa mga susunod na pagpupurga natin, ibang pampurga naman yung gagamitin natin. So, yun yung gagawin naming solusyon sa mga ganitong pangyayari sa aming kambingan. Pero kapag napurga na natin yun, ay hindi pa rin naman natin masasabi na tataba na agad yung mga kambing natin. Dahil sa ganung pamamaraan, yun ay step lamang na ginagawa natin. Dahil tulad natin, hindi naman tayo eksperto kung ano ba talaga yung problema ng kambing natin. Magiging try and try tayo hanggang sa manumbalik yung magandang pangangatawan ng mga alaga naming kambing. At ang purpose natin, kaya mag-iba naman tayo ng pampurga o paiba-ibang pampurga, para yung parasites na hindi natatanggal ng isang pampurga, ay posibleng matanggal naman ng isang klase ng pampurga. Dahil sa susunod naman na pagpupurga, gagamit na naman tayo ng iba hanggang sa babalik na naman tayo dun sa pinakasimula nating pampurga. So, parang magiging cycle lang. Para magkaroon lang ng yung mga parasites na hindi nakukuha ng isa ay pwedeng matanggal ng pangalawa o pangatlong pampurga. Pero yung mga brand naman ng pampurga, hindi pa natin pwedeng sabihin sa ngayon dahil nagtatry pa lang tayo. Kung makikita naman natin na okay yung itatry nating pampurga, doon pa natin masasabi na pwede rin natin gamitin yung mga ganong klaseng pampurga. So sa ngayon, mas maganda kung magpupurga tayo ng kambing, maghanap tayo ng iba-ibang pampurga. Marami naman yan sa mga agri-vet supply. Maging sa mga online na mga shopping like Lazada, Shopee, may mga makikita na tayo doon ng mga dewormer ng ating mga alagang kambing. So, ayan, kung mapapansin nyo yung mga kambing namin ay iba na naman yung kanilang area dahil nilipat na naman namin sila dun sa dati nilang kulungan dahil nga malabong na naman dito yung mga damo. Pero itong mga kambing namin ay medyo nababawasan na rin to dahil nga may mga nagkakasakit din lalo na nung sunod-sunod na tag-ulan kaya may mga namamatay rin kaming mga kambing. So, kahit pa paano, marami pa rin naman yung natira. So, as expected naman na kung minsan hindi maiwasan na merong magkakasakit, merong mawawala. Dahil nga may mga kambing din kami na namatay dahil nga kumain nung mga plastic. So, nung pagbukas ng tiyan, tinignan namin kung anong dahilan ng pagkamatay niya, anong dahilan ng panghihina niya. So, nakikita natin dun sa loob ng tiyan niya, may mga plastic. O kaya yung iba naman, merong mga lubid. May mga nakain silang mga ganon. Kaya kung magtatali tayo ng kambing, mas magandang iwasan na natin dun sa mga basurahan banda. So, dito naman sa mga baboy namin, ayan, kakapanganak lang din ito. So far, okay na okay yung mga anak niya. Kahit hindi naman katabaan yung inahin namin. Dahil nga, pure mga organic na pagkain lang yung binibigay namin sa kanila. So, hindi ganun kataba yung inahin. Pero yung mga anak niyan, madalas na nagiging anak nila, maganda naman yung pangangatawan. Lalo na yung mga maliliit pa lang. Doon lang talaga pag naging inahin na at lagi nang nanganak. So, may chance talaga na pumapayat. Pero hindi naman kailangan na mataba yung mga baboy na inahin dahil nga kapag sila ay nagbuntis, kung minsan nahirapan din manganak kapag sobrang malaki yung katawan nila. Yung iba naman hindi rin makapagbigay ng mas maganda o maraming anak dahil nga doon sa katawan nila at sa sobrang taba nila. Kaya base sa naging experience namin, kahit na mapayat naman yung inahin ay okay na okay lang. Lalo na kung ang ipoproduce mo naman yung mga biik lang o kaya yung mga panglitsunin lang. Pero hanggat maaari naman, pakakainin talaga natin sila ng tama lang din o sakto lang doon sa pangangailangan nila para maging patas naman tayo doon sa inahin. Tsaka para makapagbigay naman siya ng magandang production doon sa kanyang mga anak. So ayun, ito naman yung aming bulugan. Medyo matagal-tagal na tong bulugan namin to. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kapayat. Yung katawan niya medyo sakto lang, kaya hindi rin siya mataba. So, ganun yung pangangatawan niya compared dun sa mga naging inahin namin. Anyway, ito ay base lamang naman sa nagiging experience namin dito sa pag-aalaga namin ng baboy. Pero kung kaya naman natin patabain talaga yung mga baboy natin, mas okay na rin. Nasa atin na yun kung paano yung pamamaraan natin.
Pero yun nga lang, yung mga nagiging experience lang namin, hindi nagkakaroon ng maayos na produksyon yung sobrang matabang inahin. Tapos yung mga nakikita nyo minsan na mga baboy namin na kahit sobrang payat, napaka-okay yung mga anak niya. Kahit minsan nanganganak ng 10, minsan nanganganak ng 12, mas marami yung nagiging anak doon sa mga payat naming inahin. Pero kailangan pa rin talaga, huwag nating papayatin, di sadyain yung inahin natin. Dapat yung kusa na, kung halimbawa tumatanda na sila, kasi minsan yung mga inahin din namin, nung patanda na, nangayayat na rin, mga payat na, pagka buntis na naman, bumabalik na naman yung ganda ng katawan niya, kasi nga buntis, tapos tumataba din siya. Parang tao lang halos na pagka buntis, minsan tumataba, mapapansin nyo mga payat tumataba. So ganun lang din halos din yung pag-aalaga namin nitong baboy. Pero inuulit natin base lang sa naging experience namin. So ayun, dito naman sa pag-aalaga ng manok, ganun din ito. May chance pa rin ng pagkalugi dito, lalo na yung mga native. Lalo na din kung mahilig tayong kumain ng manok at kung may mga alaga tayo dyan na nangangain ng mga sisiw. Katulad ng mga inahing baboy, kung minsan kumakain niya ng sisiw. So talagang nauubos ang mga manok at lalo na rin sa panahon ng tag-ulan kung minsan nakakasakit yung mga sisiw. So hindi na natin napapalaki. Kaya napakataas din ang chance nitong manok na hindi mo rin mapaparami, hindi mo siya magiging business dahil nga sa ganong sitwasyon. So ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng paraan. Dapat hindi na muna tayo magkakatay ng mga manok, lalo na yung mga babae, yung mga hen na gagawin nating inahin. Kailangan paramihin natin yon. Tapos yung mga lalaking manok, pwede naman yun ibenta o kaya pangkatay. Importante yung mga babaeng manok natin, kailangan paramihin natin yon dahil yun yung mangingitlog at magpaparami lalo. Tapos yung mga pampalahi nating manok, pwede tayo magipagpalit dun sa mga kapitbahay natin, kakilala natin o dun sa kabilang barangay para maiwasan yung inbreeding na kung minsan nagiging dahilan din na mabilis na maging sakitin yung alaga natin kasi hindi na ganun kaganda yung blood na umiikot dun sa bawat manok natin kasi sila na lang yung naglalahi. So, yung magkakapatid na, mag-ama ng mga manok na lang. So, mas maganda pa rin na walang inbreeding na mangyayari dun sa alaga nating manok. At kung maaari yung mga nangain ng manok na mga alaga natin, katulad ng baboy, dapat magkalayo sila, magkasiparate na lang sila ng area kung saan hindi sila dapat magkakasama. Dahil madalas sa probinsya, ang mga manok, mga sisiw, kumakain yung baboy, nakikikain lang din sila, tapos kinakain pati yung mga sisiw nila. So, ito yung dahilan minsan na nauubos yung mga manok at kung minsan ay napapasuko tayo at hinahayaan na lang natin dyan, mas maganda na gumagawa pa rin tayo ng ibang paraan para magkaroon tayo ng mas magandang produksyon o mas mapaparami pa natin yung mga alaga natin. Huwag tayong sumuko agad, hindi porket may mga problema tayong naranasan dyan sa kambing natin, sa mga baboy natin, sa manok natin, hahayaan na lang natin. Kung may goal tayo, balikan natin yung goal natin, isipin natin ano ba yung goal ko upang mas manumbalik ulit yung sigla mo na kailangan kong palaguin ito dahil gumagastos ka na at nasa kalagitnaan ka na, malapit ka na doon sa finishing line. So kailangan mo ng pagsikapan lalo, gumawa ka ng paraan para mas mapaparami mo pa dahil nandiyan ka na nasa pwesto ka na. So tuloy mo na. So huwag kang sumuko, laban lang, kayang-kaya mo yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para ma-notify ka sa mga bago pa naming uploads. Dahil marami pa tayong mga kaabang-abang na gagawing mga videos dito sa ating channel. At yun lamang po, maraming salamat po.